Magandang umaga mga kabayan. Gawan ko lang ng video 'to kasi sobrang daming message sa akin ngayon regarding sa ating necklace, pati na rin sa keychain. Available na ulit 'to lahat mga kabayan. Pasensya na medyo natagalan pero saktong tagte 10 pieces lang yung meron tayo para sa buwan na ito, ngayong July. Eto yung gabay medalyo natin. Papansin nyo yung simbolo, may baliktarang simbolo siya sa harap at sa likuran. Tas meron tong mga sangkap sa loob, nariyan yung mutya. Lahat to ay merong sangkap, 6 na sangkap sa loob at meron ding mutya. Dito naman sa habak dala na keychain natin, San Benito. Kita nyo yan eh. Kita naman yung mga butil sa loob eh. Ayan yung mga sangkap niya. Ngayon ang bisa nito, lahat to mga kabayan pangkaligtasan. Pero may specification nito, gabay sa pang-araw-araw na buhay. Ito para sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan, kung gusto nyo ng pangkumbating depensa, pang-spiritual na depensa, ito yun. Ito naman para sa mga mahilig mag-travel, kontralason kasi to mga kabayan. Plus meron pa tong San Benito keychain. Ang laging tinatanong sa akin, pwede ba to sabay-sabay na suotin? Yes mga kabayan, pwede yan. Pwede tong gabay, tapos itong habak, sabay nyo suotin. Tapos ito lagay nyo lang sa wallet nyo or sa bag. Pakicheck na lang mga kabayan kung interesado kayo. Nariyan yung link sa comment section. Again, tagta 10 pieces lang yung available. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ipeng. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Ang karagatan ang isa sa pinakamaywagang bahagi ng ating daigdig. Maraming misteryo ang hindi pa natutuklasan. Maaring nakita na natin ang kagandahan sa mababaw na bahagi. Ngunit ang bumabalot sa kailaliman nito, ito ang napatunayan ng ating bida. Nakatira sa dalampasigan itong sipeng. 23 taong gulang ang binata. Ang kinabubuhay ng pamilya ay pangingisda. Nagmamay-ari ng malaking bangka ang kanyang ama. Dumadayo sa malayong bahagi ng karagatan ng Pilipinas para manghuli ng malalaking isda, kagaya ng bariles, tanggige, at iba pang mamahaling uri ng isda. Pagdating sa daungan, hinahango ito ng mga malalaki at kilalang kainan sa syudad. Kadalasang parokyano ng ama ni Ipeng, mga dayuhang mula sa bansang Hapon at China. Kakaiba ang pamamaraan ng panguhuli ni Mang Dodong dahil nagagawa nitong panatiliing sariwa ang isda sa loob ng ilang araw. Kaalamang ipinasa ni Mang Dodong kay Ipeng sa murang edad. Sumasama na ito sa kanyang ama upang mangisda. Walang takot nilang hinaharap ang malalaking alon ng Pasipiko, maging ang daluyong na agos ng dagat ng Celebes, para lang mahanap ang mailap na uri ng isda. Hindi naman nasasayang ang buwis buhay nilang paglalakbay dahil matagumpay silang nakakauwi. Dala ang kanilang pakay na isda. Ngunit gaya nga ng ibang mangingisda, minsan hindi may iwasan ang kamalasan, lalo na kung inang kalikasan na ang kanilang kalaban. Paminsan umuuwi ang kanilang pangkat na bali ang katig. Sugatan ang ilang pahinante. Ayon sa mga ito, isang malakas na unos ang biglaang lumitaw sa kanilang harapan. Wala itong abiso mula sa pantalan, kaya hindi nakapaghanda si Mang Dudong. Lulan ng bangkang iyon si Ipeng. Kitang-kita nito ang malahiganting alon na bumabayo sa kanilang bangka. Bagaman may kakayahan ang sasakyang pandagat na sumuong sa ganitong uri ng pagsubok, hindi naman maiwasan ng mga painante ang matakot. Madilim ang paligid ng mga sandaling iyon. Wala ni isang bangka ang malapit sa kanila dahil nagawan ng mga ito na tumabi bago pa man tumama ang bagyo. Nasa kalagitnaan ng kubrada o paghango ng gamit pangisda ang bangka nila Ipeng ng mga sandaling iyon. Hindi nila alintana ang panahon dahil napakaganda ng huli. Saktong naiangat na ang huling gamit.
nang biglang hampasin ng malaking alon ang harapan ng kanilang bangka. Mabuti na lamang nagawang humawak ni Ipeng. Nagkandalaglagan ang kanilang mga kasama. Mabilis na inanod palayo sa bangka. Napasigaw si Mang Dudong dahil alam niyang wala ng pag-asang makaligtas sa oras na mahulog sila sa tubig. Sa hindi kalayuan, natanaw ni Ipeng ang andap-andap na liwanag mula ito sa isang bangka. Palapit ito sa kanilang kinaroroonan. Natanaw ni Ipeng ang isang matandang babae na may hawak na tungkod. Nakatitig ito sa mga mangingisda na nasa tubig. Nang makalapit na ito, inabot ng matanda ang kanyang tungkod. Pinaakyat sa kanyang bangka ang mga taong nasa tubig. Matapos nun, inilapit nito ang kanyang sinasakyang bangka kina Ipeng. Kumusta? Mukhang nangangamote kayo ah. Ayos lang ba kayong lahat? Wika ng matandang babae. Nakangiti pa ito na parang walang nangyayaring bagyo. Matapos pasampahin sa bangka ang mga tauhan nila Ipeng, kaagad na itong nagpaalam. Marahang tumulak ang bangka papunta sa pinakamalapit na pantalan. At doon ay napag-usapan ng mga painante ang tungkol sa matanda. Ayon sa mga ito, ang babaeng tumulong sa kanila, tinatawag sa pangalan na Tandang Luna. Marami na ang nakakarinig sa pangalang ito. Ngunit iilan lang ang talagang nakasaksi ng totoong itsura ng matanda. Hindi ko akalaing makakadaupang palad natin si Tandang Luna. Ay mabuti na lang kamo dumating siya. Nako kung hindi, paniguradong babalik tayo sa pantalan na may malamig na bangkay. Wika ni Mang Dudong. Laking pasasalamat nito dahil kompleto ang kanyang mga painante. Sino po ba yung babaeng yun, Tay? At saka ano po bang meron sa kanya? Tanong ni Ipeng. Kilala si Tandang Luna bilang bangkera na naghahatid ng mga turista. Ang sabi nila galing daw sa tribo ng mga Badyaw eh. Hindi tiyak kung saan siya naglalagi pero may ilang nakakakita. Doon siya mismo sa bangka nakatira. Maliban doon wala na akong alam. Bakit mo pala natanong anak? Tugon ni Mang Dudong. Kasi Tay, nahihiwagaan ako sa pagkatao niya eh. Mantakin mo Tay ah, ang liit ng bangkang sinasakyan niya pero nagawa niyang tumawid sa dagat. Sinuong niya yung malakas na bagyo Tay eh. Sinong gagawa nun? Napansin mo din pala. Mahiwaga nga ang taong yun, Aber. Kaso nga lang wala gaanong nakakakilala sa kanya. Kaya hindi ko din alam ang isasagot sa'yo, pasensya ka na. Wika ni Mang Dudong. Pinili ng mga itong mamahinga sa pantalan. Ipinagpabukas na ang pag-aayos ng mga sirang bangka. Bagaman hindi pa tapos ang kanilang ekspedisyon, kinailangan nilang dumaong sa kanilang pantalan dahil sa mga pinsalang natamo ng bangka. Mabuti na lamang, sapat na ang kanilang nahuli para matakpan ang gastusin sa pagpapaayos at sa sweldo ng mga tauhan. Umuwi ka na muna sa bahay, Peng. Sabi mo sa nanay mo yung nangyari. Wika ni Mang Dudong. Kagad naman nag-ayos ng gamit ang binata. Umuwi sa kanilang tahanan. Hindi naman kalayuan ang pantalan mula dito. Kaya kagad siyang nakarating at sinabi sa ina ang kanilang kalagayan. Laking pasasalamat nito nang malaman na ligtas ang lahat ng kanilang mga tauhan. Ay mabuti naman at nakabalik kayo ng ligtas. Ay nasaan ang iyong ama? Tanong ni Aling Pilang. Nasa pantalan pa po siya Nay, tinitignan yung pinsala ng bangka. Nagaantay din ang kukuha ng huli. Tugon ni Ipeng. Dahil hindi nakatulog ng buong gabi, pinili ng binatang magpahinga sandali.
Pagsapit ng hapon, ginising din ito ng kanyang ina dahil ipinapasundo na si Mang Dudong. Ay, Ipeng, gumising ka na nga muna at sunduin mo yung tatay mo. Mukhang naayos na yung bangka nun. Muling wika ni Aling Pilang. Dali-dali namang bumangon si Ipeng para puntahan ang ama sa pantalan. Pagdating sa lugar, nakita nito ang ama na may kausap na tao. Batay sa reaksyon ng mukha nito, hindi maganda ang takbo ng kanilang usapan. Ay nako naman Mr. Santos, bago pa kami lumakad inako mo na ikaw yung kukuha ng lahat ng huli namin eh. Kaya nga ho hindi na ako tumatanggap ng ibang alok kahit mas mataas kaysa sa inyo. Wika ni Mang Dudong. Kaagad namang nakisabat sa usapan si Ipeng dahil talaga namang maraming nagrereklamo sa kumprador na kausap ng kanyang ama. Mr. Santos, magandang hapon po. Tay, anong problema? Tanong ni Ipeng. Hindi daw kukunin ni Mr. Santos yung huli natin eh. Kasi nadaanan daw ng bagyo, baka nalamog daw yung laman ng mga isda. Wika ni Mang Dudong. Tumatango naman si Ipeng. Inakbayan ang kausap ng ama. Ramdam na ni Ipeng ang takot dito. Kung hindi nyo na itatanong, bukod sa napakalaki ng katawan ng binata, kilala din ito dahil maiksi ang kanyang pasensya. Ganun ba? Halika Mr. Santos, alam mo kasi, ang bangka namin nakadisenyo para tumagal kahit sa pinakamalakas na bagyo. Kaya ang ibig sabihin, kung ano man ang nasa loob ng aming mga bodega, hindi basta-basta nauuga o nalalamog. Pinapaintindi ko lang Mr. Santos ha. Pagpapaliwanag ni Peng, ngunit buo na ang pasya ng kumprador. Hindi. Buo na yung desisyon ko. Hindi ko kukunin ang huli nyo. Tugon ni Mr. Santos. Alam mo, malaking kawalan sa amin yung gagawin mo Mr. Santos eh. Kung hindi nyo sinabing kayo yung kukuha ng lahat, sana naghanap kami ng mga bibili. Wika ni Ipeng. Pasensya na. Nagbagong isip ko, maghanap na lang kayo ng ibang bibili ng mga isda nyo. Wika ni Mr. Santos. Akmang aalis na sana ito. Ngunit hinawakan ni Ipeng sa balikat ang Ginoo. Dalawa lang ang pwede mong pagpilian Mr. Santos. Kunin mo ang mga isda. Walang mangyayari sa'yo. O hindi kaya naman, gugulpiin kita bago ka paalisin sa pantalan. Ilang mangingisda na'y nagreklamo sa'yo eh. Ano akala mo sa amin tauhan mo? Na pwede mo lang tanggihan anumang oras mo gusto? Huwag mong itulad sa ibang mangingisda ang tatay ko. Dahil hindi kami nagbubuwis ng buhay para lang tanggihan ng mga kagaya mo yung mga nahuli naming isda. Wika ni Ipeng. Napansin ng binatang dumadami na ang mga taong nakapalibot sa kanila. Lalo namang pinagpawisan ng malamig si Mr. Santos. Sino tinatakot mo? Hindi mo ako kilala. Papunta ka pa lang ba? Hindi na naituloy ni Mr. Santos ang sasabihin. Bigla itong sinampal ni Ipeng. Hindi mo din ako kilala. Kaya kung ayaw mong umuwi ng baldado, tumupad ka sa usapan. Wika ni Ipeng. Walang nagawa si Mr. Santos kundi kunin sa tamang presyo ang isda nila Ipeng. Dahil sa pangyayari, hindi na muli pang nakita ang kumprador sa pantalang iyon. Kinagabihan, pinauwi ng binata ang ama upang magpahinga. Patapos na din ang pag-aayos ng kanilang bangka, kaya si Ipeng na ang nangasiwa sa naiwang mga gawain. Habang nagtatrabaho, napansin nito na may paparating na bangka. Dumaong ito sa tabi nila Ipeng
nakita ng binata ang matandang tumulong sa kanila. Dali-daling bumaba ng bangka ang binata upang abutin ang tali ng matanda. Itinali ito sa poste ng pantalan. "Amanang, tulungan ko na po kayo ha," wika ni Ipeng. Ay, maraming salamat iho. O eto, pakitali na lang. Wika ni Tandang Luna. Umakyat ng pantalan ang matanda. Dire-diretsyong naglakad papunta sa tindahan. Hindi na ito sinundan pa ni Ipeng. Akmang babalik na sana ng bangka ang binata. Nakita nito ang ilang kalalakihang pinag-umpukan ang matanda. Sa isip niya, talagang sikat ito sa lugar. Ngunit mali ang akala nito. Batay sa tawanan at salita ng mga kalalakihan, pinagdidiskitahan nila ang matanda. Marahang naglakad si Ipeng bitbit ang kanyang gancho o ang pangkawit ng isda. Hindi nga nagkamali ang binata dahil pinaglalaroan ng mga kalalakihan ang matanda. Kung ano-anong pangiinsulto ang sinasabi ng mga ito. Ang ilan ay tinutulak pa siya, dahilan para mapaupo sa lupa ang kawawang matanda. Hindi na nakapagpigil pa ang binata. Kagad niyang sinita ang mga kalalakihan. Hoy! Itigil nyo nga yung ginagawa nyo. Hindi na kayo naawa sa matanda. Wika ni Ipeng. Aba, ayos ah. Nandito pala ang anak ng traidor. Huwag kang makialam dito, Ipeng. Kung ayaw mong ikaw ang pagbuntunan ko ng galit. Tugon ng lalaki na nagngangalang Roland. Kung hindi nyo na itatanong, mahigpit na kakompetensya ng ama ni Ipeng ang tatay ni Roland. Walang iba kung hindi si Mang Digong. Bakit? Parang hindi ka lalaki ah. Biglang natigilan si Roland sa ginagawa nang marinig ang sinabi ng binata. Ano sabi mo sa akin? Anong parang hindi lalaki? Minamalit mo ba ako? Tanong ni Roland. Ikaw ang nagsabi niya na minamalit kita pero walang lumabas sa bibig ko. Wika ni Ipeng. Huwag mo nga akong pinagmumukhang mangmang. Ganon din yun eh. Mag-antay ka dyan ha. Mag-antay ka dyan, tanda. Tatapusin ko lang tong pakialamero na to. Wika na Roland. Sabay lakad papunta sa kinakatayuan ni Ipeng. Nang makalapit na ito, bigla nitong sinuntok si Ipeng. Tinamaan ang binata sa pisngi. O ano ngayon? Papalag ka ba? Wika ni Roland. Napalibutan ng mga kalalakihan ng binata at dahil marami ang bilang ng mga ito, walang nagawa si Ipeng kung hindi tumakbo papunta sa dagat. Dali-dali naman siyang sinundan ng mga kasama ni Roland. Nang mapaligiran, walang tigil na pinagsusuntok ng mga ito ang binata. Sa kalagitnaan ng pangbubugbog, biglang lumakas ang alon. Walang ano-ano, tila may kung sinong nagsaboy ng tubig sa kanila. Sa lakas nito, tumilapon ang ilan sa kalalakihang nanggugulpe kay Ipeng. Dahan-dahang tumayo ang binata. Hinarap ang mga ito, ngunit hinarangan siya ni Tandang Luna. Sapat na ang pinakita mong kabayanihan, binata. Ako nang bahala sa mga to. Wika ni Tandang Luna. Matapos magsalita ay biglang nanghina ang tuhod ni Ipeng. Marahan itong umupo hanggang sa unti-unting lumabo ang paningin. Bago pa man tuluyang mawalan ng malay, nakita nito kung paanong lamunin ng malaking alon ang mga kasamahan ni Roland. Ilang minuto ang nakalipas. Naramdaman nitong may tumatapik sa kanyang balikat. Ipeng! Ipeng, gumising ka nga! Napano kang bata ka? Bakit puro pasayang mukha mo?
Wika ni Mang Dudong. Naalimpungatan si Ipeng. Nakita ang sariling nakaiga sa loob ng kamarote ng kanilang bangka. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Teka, nasaan na yung matanda? Tanong ni Ipeng. Sinong matanda? Wala namang ibang tao dito kung hindi ikaw lang. Anong matanda ba yung sinasabi mo? Sino ba yung mga nanggulpi sa'yo? Tanong ni Mang Dudong. May matanda dito kagabi tay eh. Hindi ko lang alam kung ano yung nangyari. Kasi matapos akong bugbugin nila Roland, parang nawalan na ako ng malay eh. Wika ni Ipeng. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dudong nang marinig ang paliwanag ng anak. Roland, yung anak ni Digong. Aba, bakit ka naman Google Pay ng mga yon? Tanong ni Mang Dudong. Kaya nga po hinahanap ko yung matandang babaeng bangkera. Kasi siya yung dahilan kung bakit ako nabugbog eh. Wika ni Ipeng. Si Tandang Luna ba yung sinasabi mo? Sigurado ka? O baka naman namamalikmata ka lang? Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Ipeng. Siguro nalasing ka kagabi ano? Wika ni Mang Dudong. Ano ba naman to si tatay? May naamoy ka ba sa akin? Amoy chiko ba ako? Hindi naman, di ba? Tugon ni Ipeng habang sinasapo ang kanyang ulo. Ay naku, ang mabuti pa kumuha ka nga muna ng yelo. Lagyan mo yung mga pasa mo. Huwag kang uuwi ng bahay ng ganyan ang itsura mo. Naku, malilintikan ka sa nanay mo. Wika ni Mang Dudong. Pagsapit ng hapon ay muling nagkarga ng pamain at mga kagamitan sa pangingisda. Naghahanda sila sa muling paglaot dahil gumanda ang panahon. Madaling araw tayo aalis. Kaya siguraduhin niyong nadala ang lahat ng mga gamit ha. Pati na rin ang pangangailangan natin sa loob ng ilang araw. Maglalakbay tayo papuntang Pasipiko. Dahil sa bagyo, napunta doon ang mga isda eh. Aabutin tayo ng siyam-siyam kapag inantay pa natin makabalik ang mga yon. Wika ni Mang Dudong. Alam nito ang panahon ng pagpasok ng mga isda sa kanilang karagatan. Kaya ni minsan hindi ito nabigo sa kanilang lakad. Mahigit 2 dekada ng hanap buhay ng pamilya ni Ipeng ang pangingisda. Kaya gamay na nito ang karagatan. Kinabukasan, papaalis na ang kanilang bangka. Nang muling makita ng binata ang matandang bangkera, tinawag ng binata ang ama upang ituro ang matanda. Ngunit masyadong abala si Mang Dudong sa pagbibigay ng utos sa kanyang tauang may hawak ng timon. Tuluyan ang nakaikot ang bangka. Nang marinig ni Mang Dudong ang pagtawag ng binata, hindi naabot ng kanilang tingin ng matanda. Bakit ba? Ano bang kailangan mo? Kanina ka patawag ng tawag eh. Wika ni Mang Dudong. Wala naman tay, hayaan nyo na nga lang. Wika ni Ipeng. Kagad na itong naglakad papunta sa dulong bahagi ng bangka. Naupo ito at tinignan ang papasikat na araw. Mahaba ang magiging biyahe ng mga ito. Kaya naman pinili muna ni Ipeng na magpahinga. Dahil pagdating sa lugar ng kanilang pangingisdaan, siguradong nakakapagod na araw na naman ang kanilang kakaharapin. Kinabukasan, si Ipeng ang nakatoka sa pagtitimon. Nang biglang tumirik ang kanilang makina, tinignan ng binata kung ano ang problema, ngunit wala naman itong nakita. Nang dumungaw ito sa tubig, nakita ng binata ang mga buya ng lambat na nagtitipon sa bandang likuran ng kanilang bangka. Ano nangyari? Bakit tayo uminto? Tanong ni Mang Dodong. Hindi na nagsalita ang binata. Kaagad na ding nakita ng matanda ang problema. Naku po, naloko na.
Mukhang napadaan tayo sa lambat ng mga katutubo. Bilisan nyo na, pagtulungan na natin kalasin yan bago pa tayo maabutan dito. Wika ni Mang Dudong. Lingid sa kaalaman nila, gawa ito ng mga piratang Moro mula sa karatig na pulo ng Borneo. Akmang tatalo na sana sa tubig siping nang matanaw ni Mang Dudong ang bangkang paparating. Nanlaki ang mga mata nito dahil alam ng matanda kung saan galing ang bangkang iyon. Pinili ng matandang hindi pa alam sa mga tauhan ang nangyayari. Inutusan niya lang ang mga ito na bilisan ang kilos. Pagkatapos matanggal ang lambat, kagad pinaandar ng matanda ang makina ng bangka. Dali-daling nagsipag-akyatan ang mga tauhan. Saka pa lamang nila napansin ang paparating na bangka. Kumaway pa ang isa sa mga tauhan, ngunit kagad siyang sinaway ni Mang Dudong. Mabilis sa pinaandar ng matanda ang bangka upang makaalis sa lugar. Hindi ito nagsasalita, bagay na ipinagtataka ni Ipeng. "O tay, anong problema? Parang namumutla ka." Tanong ni Ipeng. Huwag kang maingay. Huwag ka ring magpapalata. Hindi mga katutubo ang humahabol sa atin. Mga piratang Moro, galing yan sa Borneo. Nakapasok tayo sa teritoryo nila. Wika ni Mang Dudong. Labis namang nagtaka si Ipeng dahil palagi naman silang napapadaan sa lugar. Ni minsan hindi pa nila nakainkwentro ang mga pirata. Umakyat ang binata sa mataas na bahagi ng bangka upang makita ng maayos ang bangkang paparating. Laking gulat nito dahil pinapaputukan na sila ng mga pirata. Nagbadali na ang binata. Sinabihan ang mga kasamahang magtago sa bandang unahan ng bangka. Nataranta ang mga painante nang sabihin niya na pirata ang humahabol sa kanila. Medyo mabilis ang takbo ng mga ito at dahil kargado ng krudo at yelo ang bangka nila Ipeng, kagad silang naabutan ng mga ito. Pinahinto ng mga pirata ang bangka at sinubukang lumulan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makasakay, lumaki ang alon, dahilan para mapadpad sa malayo ang bangka ng mga pirata. Nahulog ang ilan sa mga ito sa tubig. Hindi alam ni Ipeng kung saan nanggaling ang alon. Kalmado ang karagatan. Sa katunayan, walang kahangin-hangin ng mga sandaling iyon. Hindi kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan, may maliit na islang sakop ng bansa. Muling umusad ang bangka ng mga pirata papunta sa kanila. Determinado ang mga itong makuha ang anumang maaaring matangay mula kina Ipeng. Nang muling makalapit ang mga ito, bigla namang tumagilid ang kanilang bangka. Dahilan para mahulog sa tubig ang ilan pang mga pirata. Sa pagkakataong iyon, pinakiramdaman ng binata ang tubig dahil malakas ang kutob nitong may kung anong nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Ipeng nang isa-isang hinila pababa ng kung anong nilalang ang mga nakalutang na pirata. Hindi nagsalita ang binata, sa halip ay pinaandar nito ang bangka. Lumayo na sila sa mga pirata hanggang sa napansin ni Ipeng ang bangka ni Tandang Luna. Marami itong lumalapit sa bangka ng mga pirata. Nakangiti ang matanda habang kinakausap ang mga ito sa netibong lengguwahe ng Borneo. Hininto ni Ipeng ang bangka upang panoorin ang gagawin ng matanda. Hindi alintana ng binata ang pagsigaw ng kanyang ama dahil nakatutok ang atensyon nito sa kung anong ginagawa ng matanda. Maya-maya ay umalis na ito. Muling nagulat si Ipeng. Biglang nilamon ng tubig ang bangka ng mga pirata. Hindi na ito muling lumutang pa.
Ay, talagang sakit sa ulo ang mga piratang yan, abe. Sa susunod, huwag kayong dadaan dito. Lalo pa sa ganitong buwan. Marami silang nabibiktima dito. Wika ni Tandang Luna. Maraming salamat po sa inyo, Tandang Luna. Ito lang ang nasabi ng binata dahil hindi pa nito lubos maisip kung papaanong napadpad sa lugar ang matanda. Ay, walang anuman. Patas na tayo. Tinulungan mo ko nung nasa pantalan ako at ganon din ang gagawin ka. Ngayong nandito ka sa teritoryo ko. O sige na, mauuna na ako ha. May mga turista pa akong kailangang iatid sa kabilang isla. Wika ni Tandang Luna. Kinausap naman ni Mang Dudong ang anak. Napagtanto nito na ang dahilan ng pagkagulpe ng binata ay ang pagtulong kay Tandang Luna. Ang buong akala kasi ni Mang Dudong, hindi totoo ang sinasabi nito. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Si Tandang Luna ba talaga yung sinasabi mong matanda sa pantalan? Wika ni Mang Dudong. Si tatay kasi ayaw pang maniwala eh. Narinig yun naman po yung usapan namin, di ba? Opo, si Tandang Luna nga po yung tinulungan ko. Wika ni Peng. Kaagad namang nilingon ni Mang Dodong ang matanda at nagpasalamat. Maraming salamat sa iyo, Tandang Luna. Ay kung may kailangan ka, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin ah. Wika ni Mang Dudong. Biglang huminto sa pagsasagwa ng matanda. Kinabig nito ang bangka papunta sa kinaroroonan nila Mang Dudong. Ay, oo nga pala. Dahil nabanggit mo na din. Sa susunod na buwan, kailangan ko ng malaking bangka na maghahatid sa mga turista doon sa kabilang isla. Maaari ko bang magamit ang bangkang ito? Wika ni Tandang Luna. Nagkatinginan ang mag-ama. Walang pagdadalawang isip na pumayag. Ay wala hong problema, tamang-tama. Huling ekspedisyon ko na ito ngayong taon. Tapos na ang oras ng pangingisda ng tuna dito sa atin eh. Kaya itatambay ko na lang din ang bangka sa pantalan. Magsabi lang ho kayo ha, o hindi kaya hanapin niyo po ako. Wika ni Mang Dudong. Matapos ay tumuloy na ang mga ito sa kanilang destinasyon. Isang buong linggo silang nangisda bago tuluyang mapuno ang kanilang kargada. Naging maganda ang taon na ito para sa atin. Kahit nasiraan tayo ha, paniguradong mababawi naman natin ang gastos. Lalong-lalo na ngayon ha, napakadami nating huli. O tara na, itali niyo ang lahat ng maliliit na bangka. Uuwi na tayo. Wika ni Mang Dudong. Nagsigawan ang mga painante. Kagad sinampa ang maliliit na bangka. Nagsimulang maglakbay pabalik sa kanilang lugar. Sa mga hindi nakakaalam, ang uri ng pangingisdang ginagawa nila Mang Dudong ay ang tinatawag na palangre o hindi kaya naman long line fishing. Ang kadalasang nahuhuli dito ay mamahaling tuna o hindi kaya naman tangingi. Balik tayo sa kwento. Pagdating sa kanilang pantalan, kagad na hinango ng mga painante ni Mang Dudong ang kanilang nahuli. Gaya ng inaasahan, sila pa din ang nagtala ng pinakamaraming huli ng buong taon. Bagay na lalo namang kinainggitan ng kanyang karibal. Walang iba kung hindi si Mang Digong. Mukhang sinuwerte ka na naman, Dudong. Pero wag kang magpakampante no. Sa susunod kami naman. Wika ni Digong. Walang problema, Digong. Malawak naman ang karagatan eh. Kaya kung ako sa'yo, turuan mo mga tauhan mong suyurin ito. Tugon ni Mang Dudong. Sabay lakad palayo sa kanya. Samantalang si Ipeng naman,
Ito ang namamahala sa pagtatala ng bilang ng kanilang nahuli. Habang nakaupo ito sa bangka, muli niyang nakita si Tandang Luna. Papalapit ito sa kanyang kinauupuan. Ay, mukhang maganda ang kubrada natin ngayon ha. Ang buong akala ko, babalik na kayo matapos harangin ng mga pirata. Pero eto kayo ngayon, makalipas ang 2 linggo, nagbababa ng mga huli. Wika ni Tandang Luna. Naupo ito sa tabi ni Ipeng habang pinapanood ang ginagawa ng binata. Bigla nitong naalala ang nangyari, kaya kinuha ni Ipeng ang pagkakataon para tanungin ng matanda. Tandang Luna, maaari ko bang malaman kung anong nangyari sa mga pirata at saka kung paano silang nilamon ng tubig? Tanong ni Ipeng. Hindi ko din alam, iho. Kahit ako nagulat din eh. Siguro, naalibadbaran na sa kanila ang karagatan, kaya nilamon sila. Wika ni Tandang Luna. Matapos ay kagad na itong tumayo. Naglakad papunta sa tindahan. Pinagmamasdan ni Ipeng si Tandang Luna. Alam niya na merong kakaiba sa matanda, ngunit nahihiya itong magtanong. Pagkatapos ng lahat ng gawain, nilinis ng binata ang bangka. Ibinaba ang lahat ng mga gamit pangisda. Inayos niya ito dahil sa susunod na araw, maglalayag ang bangka para maghatid ng mga turista sa kabilang pulo. Dahil pasahero lang naman ang dala nito, hinayaan na ni Mang Dudong si Ipeng na ang mamahala. O paano ba yan? Ikaw na ang mamahala sa bangka. Magpapahinga na muna ako. Ingatan mo yan Yan lang ang tanging may pamamana ko sa'yo. Wika ni Mang Dudong. Ay nako, yan na naman si tatay, nagdradrama na naman. Oo na ho, ako na pong bahala dito. Tugon ni Ipeng. Isang bagay pa. Huwag mong sisingilin ng arkela si Tandang Luna. Pasasalamat natin to sa pagtulong sa ating makatakas sa mga pirata. Wika ni Mang Dudong. Bago ito tuluyang umalis. Ilang sandali pa ay dumating na si Tandang Luna kasama ang ilan sa mga turista. Tinuro nito ang bangka nila Ipeng. Isa-isang pinasakay ang mga ito. Sandali lang, iho ha. May isang bagay pa akong kailangang gawin bago tayo umalis. Wika ni Tandang Luna. Inabot nito kay Ipeng ang isang puting tela. Sinabihang itali sa palo ng bangka. Nakita ni Ipeng ang simbolong nakasulat dito. Hindi na gaanong binigyan ng pansin ng binata dahil nagmamadali na ito sa paglalayag. Naitali ko na po, Tandang Luna. Handa na ba ang mga pasahero? Tanong ni Ipeng. Oo, handa na sila. Ikaw na lang ang inaantay. Kung ganun po, alis na po tayo. Wika ni Ipeng. Marahang pinatras ang malaking bangka. Palabas na sila sa pantalan hanggang sa marating nito ang malawak na espasyo. Saka pa lamang pinahataw ng todo ang makina. Medyo malayo ang pulong pupuntahan ng mga turista. Kaya bagyang binilisan ni Ipeng ang pagpapatakbo. Inabot ng mahigit 2 oras ang biyahe bago sila makasampa sa dalampasigan. At dahil medyo malaki ang bangka, hindi to maaring isadsad sa buhanginan. Hanggang dito na lang ang bangka. Kaya na sigurong lakarin papunta sa dalampasigan, ano? Hindi naman gaanong malalim ang tubig. Wika ni Tandang Luna. Isa-isang nagbabaan ang mga pasahero.
Panandaliang nanatili si Ipeng sa bangka upang siguraduhin ang mga angkla nito at hindi maanod ng agos ang bangka. Matapos ay sumunod na din ito sa mga turista. Napansin ng binata na puro kabataan na halos kasing edad niya ang mga pasahero. Kaya naman napatanong ito kay Tandang Luna. Tandang Luna, saan po ba galing yung mga pasahero nyo? Saka bakit napakadami nila? Tanong ni Ipeng. Galing sila sa syudad. Mga mag-aaral sila ng isang sikat na universidad doon. Nandito sila upang manaliksik. Hindi ko nga alam sa mga ito kung bakit dito pa sa isang abandonadong pulo nais magpunta. Ang dami namang magagandang isla sa paligid. Wika ni Tandang Luna. Ilang sandali pa nagpa siyang maghiwa-hiwalay ang mga estudyante. Nagkasundo ang mga itong magkita-kita sa dalampasigan bago lumubog ang araw. Naiwan naman ang dalawa sa tabing dagat upang antayin ang pagbabalik ng mga ito. Nga pala, nakaligtaan kong sabihin. Bukas ng umaga na tayo makakabalik ng kabisera. Masyadong delikado kung maglalakbay tayo sa dilim. Maraming nakausli sa karagatan. Wika ni Tandang Luna. Tinignan ni Ipeng ang dagat. Napansin ito. Bumaba ng husto ang lebel ng tubig. Nako po, pahibas pala ngayon. Sige po, wala naman tayong magagawa dyan, Tandang Luna eh. Magantay na lang tayo ng pagtaas ng tubig kinabukasan. Siguro mamumulot muna ako ng mga makakaing kabibis sa hibasan. Wika ni Ipeng. Nanatili naman ang matanda sa buhanginan. Nagpahinga muna ito. Ilang sandali lang bumalik na ang binata. Naroon na din ang ilan sa mga estudyante. Ngunit marami pa sa mga ito ang hindi nakakabalik. Tandang Luna, hapon na pero wala pa rin ang ilan sa mga pasahero natin ha. Baka naligaw yung mga yun ha. Wika ni Ipeng. Oo nga, parang tama ka. Sandali lang. Tatanungin ko ang mga ito. Wika ni Tandang Luna. Kaagad itong lumapit sa mga kabataang nag-uusap. Ayon sa mga ito, hindi nila namalayan kung saan nagtungo ang ibang kasama. Ngunit may isa sa mga ito ang nakapagsabi. Tumungo ang ilan sa kanila sa gawing sentro ng pulo. Nako na, loko na. Ipeng, dumito ka ha. Bantayan mo ang mga kabataang ito. Hindi na sinabi ni Tandang Luna ang dahilan. Mabilis itong umalis para hanapin ang mga nawawalang kabataan. Nakakainis naman. Ginawa pa akong tagabantay ah. Bakit kasi hindi marunong sumunod sa panuto mga kabataan ngayon? Wika ni Ipeng. Muli itong naupo sa tabi ng ginawang apoy habang kumakain ng mga pinulot na kabibe. Ilang sandali pa nakarinig ng sigaw ang binata. Nagmumula ito sa direksyon kung saan pumunta si Tandang Luna. Dali-daling pumunta sa bangka si Ipeng upang kunin ang sibat na panghuli ng isda. Pagkatapos ay tumakbo ito papasok sa kagubatan. Bagaman hindi nito kabisado ang lugar, nagawa nitong sundan ng matanda sa pamamagitan ng mga naiwan nitong bakas. Nakita niya itong nakatayo sa tabi ng isang lawa habang nasa likod naman ito ang mga nawawalang kabataan. Nagulat si Tandang Luna nang makita si Ipeng. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi ko sa'yo, huwag mong iiwanan ang mga kasamahan ng mga ta? Wika ni Tandang Luna. May narinig po akong sigaw eh, kaya po pumunta ako dito. Mabuti na lang hindi naman ganun kalayo. Wika ni Ipeng.
Hinaan mo lang ang boses mo. Dahil nasa paligid lang siya. Nag-aantay ng susunod nating gagawin. Wika ni Tandang Luna. Bagay na pinagtaka ni Ipeng. Ha? Ano pong sinasabi niyo? Sino pong nasa pali? Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dahil biglang kumilos ang tubig na nasa lawa. Bumula ito. May kung anong nilalang ang gumagalaw sa ilalim. Nagkamali ng lugar na pinasok ang mga batang to. Napunta sila sa tubigan ng Berberoka. Wika ni Tandang Luna. Biglang natawa si Ipeng sa sinabi ng matanda. Kaya naman pinukpok nito ang hawak na tungkod sa ulo ng binata. Aray ko naman! Para saan naman po yung Tandang Luna? Masakit ha? Wika ni Ipeng. Hindi nakakatawa ang sinasabi ko. Totoo ang mga Berberoka. Nandito tayo ngayon sa pugad ng isa sa kanila. Wika ni Tandang Luna. Napalunok ng laway ang binata nang biglang umahon sa tubig ang napakalaking nilalang. Kulay berde ang balat nito. May bigote na mayahalin tulad sa mga hito. Matatalas din ang mga ngipin. Napakalaki ng tiyan na tumutunog sa tuwing kumikilos ito dahil sa lamang tubig. Anong uri ng isda yan? Tanong ni Ipeng. Yan ang uri ng isda na hindi mo gugustuhin hulihin. Bilisan niya! Tumakbo kaya! Wika ni Tandang Luna. Kagad namang nagtakbuhan ang mga ito. Mabuti na lang at nagawa nilang makapagtago sa natumbang puno dahil bumuga ng malapot na likido ang nilalang. Sa mga hindi nakakaalam, ang Berberoka ay isang uri ng elementong nakatira sa tubig. Ang katawan nito ay mahalin tulad sa tao, ngunit kulay berde ang karaniwang kulay ng balat. Makinis at walang kaliskis. Hindi kagaya ng mga isda. May bigote ito na parang hito at may matatalas na ngipin na parang sapating. Kadalasang nananahan ang mga Berberoka sa latian o sa mga lawang hindi nagagambala ng mga tao. Teritoryal ang mga Berberoka at sa oras na pumasok ka sa sakop ng kanyang teritoryo, paniguradong hindi ito titigil hanggat hindi ka namamatay. Mahirap kalabanin ang Berberoka lalo pa kung nasa tubig ito. Dahil ang pangunahing kapangyarihan ng nilalang ay nagmumula sa kung saan siya nakatira. Ang pangunahing kainaan naman nito, asin o tubig alat. Hindi sila maaaring pumunta sa tubig dagat dahil maaaring masunog ang kanilang balat. Walang yang nilalang to. Napakabaho ng laway. Wika ni Ipeng. Sabay bato ng hawak nitong sibat. Napatingin sa kanya si Tandang Luna at nagtaas ng kilay. Hoy! Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Eh di nilalabanan po yung nilalang. Tugon ni Ipeng. Napailing ang matanda dahil walang alam ang binata sa mga nangyayari. Ang nilalang na yan ay may makapal na balat. Hindi tatalabang anumang sandata sa kanya. Lalo mo lang siyang ginalit. Ang mabuti pa tumakbo ka na. Hindi yan titigil hanggat hindi kanya nadudurog ng pinong-pino. Wika ni Tandang Luna habang paulit-ulit na hinahampas ng tungkod si Ipeng. Ilang sandali pa, muli nitong ibinaling ang atensyon sa nilalang. Tinitigan ito sa mata. O ikaw, dambuhalang damulag. Maaari bang tumigil ka na sa kakangawa mo?
Hindi ka naman inaano. Wala namang umaagaw niyang paliguan mo. Napadaan lang yung mga tao dito. Kaya pwede ka nang bumalik sa pagtulog. Wika ni Tandang Luna. Biglang tumigil sa pagwawala ang berberoka. Tinitigan ang matanda. Nanlaki ang mga mata nito nang makilala kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Dahan-dahan itong umatras. Inilubog ang katawan sa tubig. Sa pag-aakala ni Tandang Luna na tuluyan na itong mananahimik, nagpa siya ang matandang umalis na sa lugar. Laking gulat nito nang bigla silang bugahan ng tubig ng nilalang, dahilan para tumilapon ang matanda at sumubsob sa putikan. Aba, talagang naghahanap ka ng sakit sa katawan ah. Ay pues, yan ang ibibigay ko sa'yo. Wika ni Tandang Luna. Kinuha nito ang sisidlan ng tubig sa kanyang bewang. Ibinuhos sa buhangin. Mula dito, unti-unting namuo ang figura ng isang nilalang. Hugis tao ang katawan, ngunit may mga palikpik sa magkabilang bahagi ng ulo. Unti-unting nabubuo ang katawan ng nilalang. Naglabasan ang matatalas na tinik sa braso nito hanggang sa tumambad kay Ipeng ang kulay berdeng nilalang na halos 8 talampakan. Napalingon ito sa mga turista. Mabuti na lang nawalan ng malay ang mga ito, kaya hindi na nila nakita ang paglitaw ng nilalang. Tama ba yung nakikita ko, Tandang Luna? May alaga kang Shokoy? Tanong ni Ipeng. Hindi ko siya alaga. Kaibigan ko ang nilalang na yan. Sige na, Kati. Turuan mo ng leksyon ang damulag na yan. Wika ni Tandang Luna. Kaagad namang sumugod ang Shokoy. Gamit ang kakayahang magmanipula ng tubig. Marahan itong sinipsip ang tubig sa paligid hanggang sa tuluyang matuyo. Kasunod nito, hinigop niya ang tubig na nasa katawan ng berberoka, dahilan para magmistula itong pinigang tela. Huwag mo siyang papatayin, Kati. Magsilbi sanang aral sa kanya nangyaring ito. At ikaw naman, Ipeng. Dalhin mo yung mga kabataang yan. Aalis na tayo dito. Dali-dali namang sumunod si Ipeng. Sa takot na siya naman ang pagbalingan ng matanda. Matapos madala sa dalampasigan ang mga walang malay na kabataan, kaagad namang itinaas si Tandang Luna ang kanyang kamay. Laking gulat ni Ipeng dahil kusang tumaas ang lebel ng tubig. Napakagaling niyo po ah. Paano niyo po nagagawa yan, Tandang Luna? Tanong ni Ipeng. Mamaya ka na magtanong. Kailangan na nating makaalis dito. Hindi ko pwedeng pataasin ng matagal ang tubig. Maaaring masira ang balanse ng karagatan. Wika ni Tandang Luna. Kagad na ding pinaakyat ni Ipeng ang mga kabataan. Pinaandar ang bangka palayo sa isla. Habang nasa biyahe, pinagmamasdan ng binata si Tandang Luna. Naalala nito ang mga nangyari. Simula nang pagtulungan siya ng mga kasama ni Roland hanggang sa salakayin sila ng mga pirata. Unti-unting napapagtanto ni Ipeng na ang lahat ng nangyari sa mga kalaban gawa ng matanda. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakita ni Ipeng na nakasunod ang alagang nilalang ng matanda. Napakabilis itong lumangoy at sa tuwing lalapit o didikit sa bahura, inililis nito ang bangka. Habang nagmamaneho, nilapitan ni Tandang Luna si Ipeng upang kausapin. Ipeng, ingatan mo ang lihim ng kaibigan kong si Kati. Makikiusap ako sa iyo. Sana,
Walang makakaalam ng tungkol sa kanya. Ayokong burahin ang alaala mo, kagaya ng ginawa ko sa mga batang to. Dahil alam kong mapagkakatiwalaan kita. Maaasahan ko ba na itatago mo ang lihim ko o ipapakain kita kay Kati? Wika ni Tandang Luna. Si Tandang Luna naman ho. Huwag po kayo mag-alala. Yung lihim nyo sa pagitan lang natin dalawa. Wala pong ibang makakaalam, pangako po yan. Saka ayoko maging pagkain. Wika ni Ipeng. Lingid sa kalaman ng binata na ang kaganapang ito ang magiging dahilan ng tuluyang pagbabago ng kanyang buhay at pananaw sa karagatan. Nang mga sumunod na araw, itinaas na ni Ipeng ang kanilang bangka upang linisin. Medyo makapal na lumot ang nakakapit dito at ang timon naman punong-puno na ng maliliit na talaba. Habang nililinis ng binata ang bangka, bigla namang may kung anong tumama sa kanyang ulo. Aray ko! Anak ng puting balyena naman. Sino ba? Ay naku, Tandang Luna, ikaw pala yan oh! Wika ni Ipeng. Kaagad itong huminahon nang makita ang matandang nakatayo sa kanyang likuran. Ano bang ginagawa mo? E di naglilinis po. Anong ginagamit mong panglinis? Sabon saka itong eskoba. Bakit po? Tanong ni Ipeng. Kaagad namang itinuro ng matanda ang tubig na tumutulo mula sa kanyang ginagamit na panglinis. Sinundan niya ito ng tingin. Nakitang dumadaloy ang tubig papunta sa dalampasigan. Hindi mo ba alam na lason sa karagatan ng sabong ginagamit mo? Wika ni Tandang Luna. Biglang natigilan ng binata. Inilapag ang hawak na eskoba at balde. Naku po, oo nga pala. Pasensya na po kayo, Tandang Luna. Hayaan nyo, itatapon ko na lang po to sa malayo sa dagat. Pasensya na po. Wika ni Ipeng. Tumangulang si Tandang Luna at kaagad na ding umalis. Ngunit ilang hakbang pa lang, muli nitong nilingon si Ipeng. Iwan mo yung ginagawa mo. May pupuntahan tayo. Wika ni Tandang Luna. Pero may... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Dinuktungan nito ng matanda. Iiwan mo ba? O gagawin kitang daing na mulmol? Biglang inilapag ni Ipeng ang mga hawak. Sumunod ito sa matanda. Tandang Luna naman eh. Eh saan po ba tayo pupunta? Tanong ni Ipeng. Maglilinis tayo ng karagatan. Hahanapin natin kung sino naglalagay ng lason. Wika ni Tandang Luna habang tinuturo ang malalangis na nakalutang sa tubig. Sumakay ang dalawa sa bangka ni Tandang Luna. Laking pagtataka nito dahil may kaparehong simbolo ang bandera ng matanda. Hindi ba ito po yung simbolo na nilagay nyo sa palo ng bangka namin? Tanong ni Ipeng. Tama ka. Yan nga mismo. Sumasagisag yan na ang bangka nyo. Kabilang na sa kapisanan ng mga tagapangalaga ng karagatan. Wika ni Tandang Luna. Eh, ano naman po yun? Sa kailan ng kasali? Tanong ni Ipeng. Medyo marami na. Ikaw at ako. Dalawa tayo. May angal ka. Bagyang napangiti ang binata dahil sa sinabi ni Tandang Luna. Nagpaikot-ikot ang dalawa sa karagatang sakop ng probinsya para hanapin ang pinaggagalingan ng lumulutang na langis. Alam ni Peng na maaari itong makaapekto sa kalusugan ng mga nilalang sa karagatan, lalo na sa kanilang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Ilang sandali pa, natanaw na ng binata ang malaking gusali
itinayo sa gilid ng isang walang taong isla. Doon nang gagaling ang tumatagas na langis. Aba, talagang hindi nakinig sa babalako ang dayuwang yun ah. Itinuloy pa rin yung pagpapatayo ng salaan ng krudo sa lugar. Wika ni Tandang Luna. Dahan-dahan silang dumaan sa isla. Nakita ang ilang mga taong patuloy na nagtatrabaho. Ano naman po yung balak niyong gawin? Tanong ni Ipeng. Hindi ko na maaaring wasakin ang gusaling yan. Paniguradong puno na ng nakakalasong kemikalang malalaking tangke na nasa loob. Hindi sila marunong makinig. Pwes, lalakasan ko ang mensahe ko. Wika ni Tandang Luna. Kagad inikot pabalik ang bangka. Kitang-kita ni Ipeng ang kakaibang malasakit ni Tandang Luna sa karagatan. Nahuli niya pa itong nangingilid ang luha habang nakatitig sa tubig na may lumulutang na mga patay na isda. Tandang Luna, maaari ba akong sumama sa inyo mamayang gabi? Tanong ni Ipeng. Masyadong delikado ang gagawin ko. Hindi ako makakapayag na may ibang madamay. Wika ni Tandang Luna. Damay na po tayong lahat dito, Tandang Luna. At kung wala tayong gagawin, tuluyan ng mamamatay ang karagatan. Kailangan nating maagapan yung bagay na yan bago pa tuluyang lumala. Wika ng binata. Hindi na nagsalita pa si Tandang Luna. Sa isip nito tama ang binata. Pagdating sa dalampasigan, muling kinausap ng matanda si Ipeng. Bumalik ka dito mamayang alas 7. Aantayin kita. Kapag hindi ka dumating, huwag ka nang sumama. Wika ng matanda. Kaagad namang tumango si Ipeng. Dali-daling umuwi upang makapagpaalam sa mga magulang. Saan ka kamo pupunta? Teka, parang napapadalas na yata yung pagsama mo kay Tandang Luna. Huwag mo sabihin sa akin magkasintahan kayo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Kung sakaling gusto nyo na i-upload na natin yung next episode, comment lang kayo ng Gabay ng Dalampasigan. Maraming salamat.